Luke chapter 5 and verse 1 to 11. Ito po ay biyaya ng Diyos. Meron tayong mensahe po. Although sinabi na sa akin, Pastor Jared ito, ng late night ba or Sunday, at alam ko, walang aksidente sa Diyos. Kaya ako ang tawagin niya para mag-preach. Meron po ako sa Diyos. At napakaganda itong pagkakataon para ma-realize nyo na nagsusuko ng buhay sa Panginoon ay talaga pong hindi basta. And I am a testimony na katulad ni Brother Sherwin na hindi naiintindihan ng magulang magsubok sapagkat ako'y panganay sa limang magkakapatid at inaasahan dahil mo ng mga panganay pa. But it was very hard for me to surrender my life to Christ fully, knowing that there's somebody dependent upon me. But God is faithful. God is faithful in supplying the needs of my family, and I was able to follow the Lord's call. At the same time, hindi niya pinabayaan ang pamilya ko. And I praise God na lahat po kami ay believers. Amen. And I personally baptized my mother and father, and they became members of the Baptist Church. Kasi mahirap po na magpastor na yung loved ones mo, galing mo sa ibang tao, sarili mong katugo, hindi mo maakay-akay sa Panginoon. So it will be a big impact kung sarili mong parents at loved ones ay naangay mo, magiging nagpapastor. So, in Luke chapter 5, please, at verse 1 to 11, kung nariyan po kayo, let's all say Amen. Amen. Let's have a responsive reading and read now verse number 1. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. Verse 2. And so unto the ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them, and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Verse 4. Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when they had done, they enclosed a great multitude of fishes, and their men prayed. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. Verse 8. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. Verse 10. And so was also James and John, sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. All together, please, verse 11. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Purihin ng Diyos, makabasa po na kanyang salita. As you can see, the message is, the main key verse of this message is in verse 11. And when they had brought their ships to land, anong ginawa nila? They forsook all and what? And followed him. Let's pray. Father in heaven, bless now our study of your holy word. Yes, O God, we are not worthy to handle your word because of its holiness. But thank you, Lord, for this privilege of being able to preach and share, Lord, your message based on Luke 5:1 to 11. And pray, O God, for your guidance, Holy Spirit, sa aming pag-aaral ngayon buong hapon. And may your name be glorified once again, O God. Ikaw ang makita sa aming kalagitnaan. Itago niyo po ang iyong lingkod sa likuran ng iyong krus, at
Makita po, O Diyos, ang isa pong lingkod na handa magpagamit sa inyo po ngayon pong hapon. Kayo po mapulit palamahati nga, O Diyos, maging pagkapala ito, ito po'y dalangin sa tanyang pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo na po. Magandang hapon po. Good afternoon. Sino ba kayo? Amen. Ha? Ang holy app na naman to. Ano? Actually, medyo tinahantok na ang kapatid. Dahil kagabi ko sinimulan ng pag-aaral na ito. Natapos ko ito kanina pong umaga. At aking biyaya ng Diyos kay ating English. The title is Forsaking All for the Sake of the Called. Iiwanan na lahat, alang-alang sa panawagan. Nakita niyo po yun? Iiwanan na lahat. Iiwanan na lahat, alang-alang sa panawagan. Alam niyo po, we all have different calling from God. Now, hindi po lahat ng calling ay para sa full-time ministry. Lahat po ng Kristiyano ay tinawag to serve the Lord, to trust the Lord, at sundin ang kanyang kalooban. Pero meron pong isang specific kind of calling na reserved para sa mga tao maglilingkod sa full-time ministry. Ano po? And I had the privilege po mga kapatid to witness ang buhay ng isang pastor. Dahil mismo si Pastor Edwin Tan ay nalupahan sa bahay ng aking tiyo. Na kanyang bintana ay pintuan ng bahay namin ay magkalatik lamang. So ibig sabihin, nakikita ko si Pastor Tan at kanyang buhay araw-araw. Ano po? At hindi ako makapaniwala na mayroong isang, ang direct balita ako kay Pare, may pare ito mumupahan sa bahay ng tiyo. Ha? Pare? Tapos ang araw, ako po ay, noong panahon yun, talaga ako ay naghahanap ng katotohanan. Ako ay niyaya niya mag-basketball. Ngayon ko na nung kalaro ko. Magaling! Nag-20 pa. Wala niyo patalo. No? Pero ang layunin niya ay para lang ako ay maimbitahan sa kanilang simbahan. Kaya, noong Miyerkules po na May 30 of 1982 sa Bagong Ilog, sa bahay ni Iskar Sumaway, na nung kasalukuyan po yun ay sila po ay namumupahan po ang Damayan Bible Baptist Church. Ako po ay naimbitahan para umaten sa kanilang prayer meeting. Doon ding araw na yun, ng gabi yun, ganap na alas 8:30 po ng gabi, ako po ay nag-forward upang tanggapin si Jesus sa puso bilang aming Panginoon tagapagligtas. At sa ng araw na yun, hindi na po katulad dati ang aming buhay. Ako naging curious kung ano yung baptist na yan. Ano po? Hanggang sa ako ay pumunta na Saturday, sumasama ako ng Pastor Tan, at hanggang sa ako po ay nabaptize after 5 months. At isipin nyo, special ako. Ang nag-Bible study sa akin ay si Reverend Abraham Victorino pa, na siyang tailor o sastre, bananahin ng pamilya namin. Hindi ko akalain, pastor pala. Ano? Pagkatapos yung anak niya, na si Pastor J.D. Victorino, hindi na aking makikita yung lagi na akong inaakbayan. Alam mo anak, ganito yun, ang pagiging Kristiyano. Lagi na akong pinabago sa dati. Isipin nyo, tatlong pastor, pinagtutulong-tulungan ako. Hindi mo alam kung anong layo nito nila. Pero talagang nag-impact sa akin at nakikita ko yung buhay ng isang pastor. Kaya nag-iisip ako nun parang hirap ata ng pastor. Pag nakikita ko sa pastor, parang sa una, parang nadi-discourage pa ako. Ang hirap ganyan pa ngayon, pastor. Nakapunta ko pa sa pastor ka, yung puting sapatos, Jobos, kaya akong itim, hirap pa ng buhay, hindi makabili pa ng sapatos. Tapos minsan nakaparong, tapos wala akong maayos na undershirt, itatak pa. Kaya pong sando, ganito pala. Nakikita rin ang namin ang tatay ko. Kaya nung malaman nila magpapasto ko, ha? Anong kinabukasan mo dyan? Talagang matindi po. Kaya mga kapatid, tayo iba't iba ang panawagan sa Diyos. And sometimes, ang pagsunod sa panawagan ng Diyos, hindi mo madali. That's the reality. Hindi madali. It needs a lot of thinking and prayer. But because it is a delicate decision. And once you are finally decided na talagang ikaw ay susunod sa panawagan ng Panginoon, we
you really need to forsake everything to follow is God. Kailangan talagang talikuran. Wala ka nang babalikan. Sabi nga you need to burn your what? You need to burn your bridges. Sunugin mo yung tulay para hindi ka na, wala ka nang babalikan. You have no way to come back. Or else, you'll find yourself being tempted, being tempted to back up. Yung maraming beses, dinala ko back up kung ako ay nasa Bible school. Hindi mahirap ang pag-aaral ko sa Bible school. Dahil kapareho din po ni Brother Sherwin, tapos po ng Bachelor's in Science, major in Accountancy. Opo, accountancy po po. Graduate po ng Pasig Catholic College. Ano po? Ang mga loyalty veterans. Kasi mula grade 1 hanggang college, isang school lang ang aking pinasukan. Hirap po ng buhay, di ba kami? At ang tatay ko ay nagtatrabaho sa kumpanya ng Bex at Toyo. Ajinomoto. Yung monosodium glutamate. Ano po? Ano po? Kaya mga kapatid, nalaman ko rin, kapag nag-back out ka sa kalooban ng Diyos, mahihirapan ka. Meron mangyayari sa hindi maganda when you go out of God's will. Tama ba? Like the prophet who? The prophet Jonah. And remember, as we follow God's code, Satan will do all he can to hinder us. Gagawin ni Satanas ang lahat ng kanyang makakaya para i-discourage ka. Ano? Minsan ang kinausap ng nanay ko, ang mga pastor, pagka nakaka-fellowship gano'n, sabi ng mga pastor, alam niyo po, kapag ang anak niyo po hindi talaga tinawag, maaga pa mag-uwi po yan. Pero pag talaga tinawag po yan, ano po, wala mo tayong magagawa. Kaya sabi ng mga pastor, if your first year, pwede ka pa mag-quit. If your second year, pwede ka pa mag-quit. If your third year, pwede ka pa rin mag-quit or fourth year. Pag nagsisimula ka sa misyon, pwede ka pa rin mag-quit. Pero pag may hawak ka na ng tao, may pinagpapastoran ka na, it's too late to quit. Hindi na pwede kasi may pananagutan ka na. Yan. Hinakay mo, pinaguskat mo, basta mo iiwanan, hindi na pwede. Kaya mag-iisip-isip na tayo. At kahit nag-aaral sa Bible School, isipin niyo naman, kung yan ang nag-aaral sa Bible School, saka ka naman aalukin ng pagkagandang trabaho na malalaki sweldo. Ano lang itong ako ay inalok sa Philippine Amusement Game Corporation, pag-board ng sweldo 15,000, starting salary as an accounting clerk. Starting yun, ha? Pero sabi ko, Pastor, dapat pag magtatrabaho ka, dapat yung honorary. Kasi yan eh. Ayoko. Pero kahit na, ano nasa Bible School, paano? Ini-store ko. Tapos araw-araw sasabihin ng magulang mo, kung ba namin nagtatrabaho, may pambili ka ng short mo, nakakabili ka ng mga gusto mo, hindi naman ako nag-reklamo, kahit ano man, tagan ko eh. Pero nakikita ko, buti pa sila. Minsan, higit din ako. Habang ako ay nasa Bible School po. Pero talagang mahigit na struggle pag nasa Bible School. Meron kang paglalabanan kapag habang nag-aaral ka, then nakatila ako sa amin. Kasi nakatila natin Pastor Kan eh. Pero after 1 month, nakiusap ang magulang ko na ako'y pauwiin. Na promise lang, di na ko hahadlang sa aking pag-aaral. Palabas lang pala. Na may bumalik sa amin, halos araw-araw ako'y laging kinuha ko lisensya. Hindi na ako patindi pa. Ginawa kong tutor ng aming mga kapatid. O ayan, kuya, mga assignment namin. Tapos siya, bukas, dapat, tapos na. Ang galing. Talaga ginawa ko. Pero, tinuloy ko pa rin yung aking Bible School para walang reklamo magulang ko. Umaga, gigising umaga. Lahat ng gawain bahay, pagkagawa nila, tinapos ko na. Hinayang, hindi pagkagawa pa ba? Ginawa mo na natin. Hindi pwede na kamalis. Pwede na. Paano walang dahilan para ihagdagan sa lahat ng mga business o gawain mo sa araw-araw? Hindi mo madali. Iba't iba ang ating kasaysayan, di ba? Sa pagpasok sa Bible School mo. Pero minsan, may mga kasama ko sa Bible School na nagdi-discourage sa magulang ko. Mali ba ang pagkakasalita doon? Sukat na itatakwin ang inyong anak. Tatakwin ang inyong anak. Sundin na pala. Itatakwin. Kasama ko sa usapan yun. Ano ba naman ito? Si Kuya naman kung ano kung mapagsalita. Tuloy ang nanay ko na sa akin na ako pasalamat sa tumaligbago. Ano po? Now, sa ating pag-aaral po itong hapon, in the case of Peter and his fellow fishermen,
before they decided to forsake all and follow God's will, it took a lot of convincing from the Lord before they made this major decision. Maraming ginawa ang Diyos at pagmumuntinsin sa kanila para sila magsubok ng buhay. Number one, the cause of their decision. The cause. Yung cause ay C-A-U-S-E. Ang pinagmulan ng kanilang decision. In verse 1 and 2, we see the call for more laborers. Sabi nito, and it came to pass as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. Si Kristo po ay busy na nangangaral ng salita ng Diyos at ang mga tao ay talagang dinudubog siya para makinig ng pangaral ng salita ng Diyos. Samantalang, verse number 2, and saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. Yung pala, habang natuturo ang Panginoon, meron po mga tao tinuluan na actually, mga tinuluan na ito, ni John the Baptist na po, pero hindi sila tumutulong sa gawain. Kaya kapatid, parang abnormal yung nangangarap yung pastor, tapos nandyan ka lang, wala kang ginagawa, hindi ka kumikilos, hindi ka nag-iisip kung paano ka makakatulong o makakapag-participate sa pangangarap o pagsusurveying na ginagawa ng ating Panginoon. At doon pala nag-isip-isip na sila Pedro at ang mga naging taga-sumbong apostol ng Panginoon about sa bigat ng gawain. Yung mga kapatid, ang pastor, ganun po eh. May mga members po talaga hindi na konsensya tumulong sa church o sa mission. Pero ang pastor, hindi niya iintay ng members na kumilos bago itagawin ng gawain. Kahit solo, gagawin ko ang gawain, kapatid. Pero isa po sa idea para po ang mga member natin ay matuto pong maglingkod sa Panginoon, you must lead by example. Kaya po ba? You must lead, dapat ang maguna by example, and you must lead by influence. Yan. Ito natutunan ko po sa book ni Dr. John Maxwell, yung 21 Irrefutable Laws of Leadership. Kaya mga kapatid, Matthew 9:37 and 38, ang sabi ng Bible, then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers is what? But the laborers are few. Pray therefore to the Lord of harvest that he will send forth more laborers into his harvest. So number one, nakita po na nasaksihan nila Pedro o ni Simon Pedro sa Panginoon ang panawagan for more laborers. Second, we see the chance to obey and see a miracle. The chance to obey and see a miracle in verse number 3 and 4. Ano sabi ng verse 3 and 4? And he entered into one of the ships which was Simon's. So, pumasok siya sa Kristo po sa isa sa dalawang bangka na nasa may lawa at kung saan ang mga sabi in verse number 3, which was Simon's, isa po sa bangka, and prayed him, nakiusap ang Panginoon, that he would thrust out a little from the land. Kung pwede yung bangka niya, medyo iisip niya palayo sa baybay po. And he sat down and taught the people out of the ship. Now look at verse 4. Now when he had left speaking, he said unto Simon, sludge out into the deep and let down your nets for a what? For a drum. Ako ay sa Batangas nagpapastol. Doon po ay may tatlong klase ng hanap buhay sa isda. Pero kung tinatawag na hatchery, pero kung pagka yung itlog ng isda, pagka na-hatch na po yung labas sa itlog, pero kung tinatawag na nursery, at pagkatapos yung mga isda, palalakihin mo na, and then alis ka ng tilapia, kukunin mo na yung malalaking isda. Ang tawag naman ay drown. Nakuha niyo na? Ano po yun? Yung hatchery, nursery, at yung drown. Yan, si Pastor Jess, na yan ay may kapatid na ipalaisdaan po sa Agoncillo. Alam niyo yung sinasabi ko. Ganyan ang mga hanap buhay ko sa mag-isda. Matapos po na hiramin ng Panginoon ang bangka ni Pedro, ano po? Kasi hindi sila nakikinig eh. Ano yung Panginoon may ginagawa talagang paraan para makuha ang iyong atensyon. Kaya gagawin niya, sa halip na hintayin kang dumais o lumapit, siya mismo ang lalapit. At sa kanyang paglapit, siya nagturo ng salita ng Diyos dito sa mga mangisdang busy na nagbuhugas ng kanilang nagbat. Well, kung maintindihan yung storya, kaya pa sa nagbuhugas ng nagbat, wala silang nahuli kagabi. Ano? Siyempre, pag ikay naghuhuli ng isda, gagamit ka ng nagbat, nagurumihan yun. Noon
ano mga sumasabit sa lambat. Kaya ang gagamitin mo dito, dapat tanggalin mo yung mga nakasabit dito para ready ulit sa pangingisda. Ano po? At pag nagtatahi naman, ang tawag sa Batangas ay hayuma. Hayuma. Dinakahit yung mga sira sa mga lambat mo. And then matapos kami ng Panginoon ito, sabi niya kay Pedro sa kanyang kasamang mangingisda, pumalaot tayo ngayon, hindi ka taga nila ba? Pumalaot tayo ngayon, at kayo makakahuli, iulit niyo ang lahat ng mga lambat, at kayo makakahuli ng maraming isda. So isip-isip ni Pedro, naintindihan ba ng tao itong sinasabi niya? Kaya ba kami nakakita ng munging isda? Nakatangalihan ka ba? Teka, tapos pinahahagis pa lahat ng lambat namin. Ay sayang, nagpagod. Wala di ba humuli? So, ito naman si Pedro ay gumagana naman sa Panginoon. Kaya sabi niya sa verse number 5, and Simon answered and said unto him, Master. Ang tawag niya pa kay Kristo, hindi Lord. Ano tawag? Master. Guro. Alam niyo po, nung ako'y nasa US po, I tried to witness to in Jewish time. Kasi nilang po ko nakasakay ng bus, pumunta sa Amerika po, para mag-travel ng 15 hours from Florida to North Carolina. Layo, ano? Nagpa-assist ko sa kanya, hindi ako marunong ganun pala doon, babayad ng ticket, etc. Tapos, sinirap ko siya ng Bible. Sorry sir, sorry mister. Because in our race, we only believe that Jesus Christ is a good teacher. Kaya pag tinawag mo si Jesus Christ as Master, he's only a good teacher. Pero, maarata niyo naman kay Peter that he does not believe na maalam si Jesus Christ tungkol sa pag-iisda. Pero bakit? Kung isip at titignan natin, reward ng Panginoon dahil nakinig ka ng kanyang salita. Hindi ka tinutulutan din sa church, but seek ye first what? The kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be what? Natin na niyo, pag sumamba ka sa Panginoon, nakinig ka ng salita ng Diyos, sinunod ng salita ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. O eto na, pagpapalain kayo, umalaot kayo ngayon, at kay alaman ng Panginoon, wala sila huli. O, bibigyan pa isda, umalaot kayo ngayon, at ihulog yung lahat ng inyong lamba, at kayo makakahuli ng maraming isda. This is their chance, mga kapatid, to obey and see a miracle. Ano mga kapatid, sa ministry at sa gawain ng Diyos, when you obey, lagi di mapapala. In James chapter 1, verse 25, he that look into the perfect law of liberty, and does not remain just a hearer, but also a doer, whatsoever this man doeth shall be blessed. Sa James 1:25, paborito po yan, ang tao na inig at sunod sa Panginoon, ang man ang gawin niyan ay pagpapanlain. So, ganun ang gusto ng Panginoon para nasa naman ito. Kaya na, look at the third one, in verse 5 and 6, the cost of doubting the Lord's promise. Ano naging kapalit ng pagdududa nila sa pangako ng Panginoon? Kaya pati hindi nagbunga po kapag hindi mo kilala ang Diyos. Hindi mo kilala si Kristo. Puno-puno ka ng arilan. Kaya dito pa lang nakikipagkilala ang Panginoon sa mga kina Simon Peter at sa mga kina James and John, mga nakasama niya mga mangingisda po. Now look at verse 5 and 6. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Ano ba utos sa Panginoon? Let down all nets. Anong ginawa ni Pedro? He let down the what? The net. Isang lambat. Do you wonder why bakit si Peter ay tulog na isang lambat? Kasi hindi sila rin makakawal sa maraming isda. Para pagbigyan na, hindi babahiya si Kristo sa pagluto sa kanya, pinagbigyan niya kahit isang lambat. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng pagsunod, pero papyaw lang. Hindi lubos na pagsunod. Walang pagtitiwala. May alintanan. And verse number 6. And when they have this done, ano sabi? They close a great multitude of fishes, and their net what? And their net break or broke. Bakit napunta lang ba? Bakit napunta lang ba? Sobrang dami. You know why? Kasi hindi sila nagagawa na marami silang isda na mahuhuli. Kaya napwersa ang dami ng isda na magsiksikan sa isang lamba. Ano nangyari sa lamba? Napuno-puno ng isda. Nag-collapse at ito ay napunit. Hindi nila inaasahan na sila'y makakahuli ng maraming isda. Minsan mga kapatid, alam niyo,
ang Panginoon, siya'y nagpapahiya. Para sa gayon, makita mo na kailanman ang Panginoon ay hindi nagbibiro sa kanyang pangako. Ang kapatid, yan ang pundasyon ko, kaya tuloy-tuloy ako magtatapos sa Bible School. Yan din ang aming paniniwala na ako ay mag-misyon. Kaya si Pastor Bennett, ang church na ito ang isa po sa supporter. At ang realidad, pag may nahihirapan po sa pagkapastor at sa lahat ng ginagawa, si Pastor Bennett po ang puntahan ko, iyakan ko. Kaya doon pa ba talaga ni Pastor Bennett ako ay iyakin. Ano? Opo. At tunay na po, hindi po ako sanay na hiniwalay sa pamilya at umuwi na mag-isa. Kaya nag-mission ako, galit ang nanay ko, susuguri si Pastor Tan, at bakit daw ako sa Batangas papadala. Inay, hindi si Pastor Tan ay padala sa akin. Ang Panginoon po, ngayon kung may reklamo kayo, sa Panginoon kayo magreklamo. Kung may reklamo kayo, huwag na. Diba yan? Hindi naman ka magreklamo ng dada. Hindi naman ka suguresin. Bakit naman pwede sa bayad ka? Kung pwede nga lang ho eh. Kaso, hindi huruni. Dito po sa Batangas eh. At sabi ko uuwi, nakita naman ang nanay, kaya matulad talaga. Pag umuwi ako sa amin, habang nasa mission ako, namayat ako. Ano, taba ako gusto kong simulan. Lusog. Tapos kung mag-mission ako, namayat, lumiit ang bemo ko. Nawala yung mga taba ko sa liit, lumubog ng chikon ko, at natingin ng nanay ko, parang hindi kumakain. Tapos pag-aabot namin ng pagkain ng nanay at ng 500 piso, uwi ko, ayaw ko nagamit. Meron po. Bakit di mo ginagamit ito? Huwag ka na mabalik dito. Sabi ko nga, ulit ko. Ayaw lang. Parang naawa-awa ang nanay ko sa akin. Parang totoo lang nag-discourage sa akin mag-Bible school. Ang tawag nga sa akin ng mga tiyo ko at mga pinsan kong chipmate ng bago at katrabaho ko, wala ako sa isip. Hindi na mag-work. Nasabi sa akin, tama na. Papasukin mo yan, magugutom ka. Ano papakain mo sa pamilya mo, etc. Yun na. Mga masasamang salita, pinitiyo sa akin, ang bata ka ito. Nalayo sa akin kinabukasan. Kawawa ka naman. Napakamalas naman ni Birito na magkaroon ng anak na katulad din rin. Ito kaya mo sila daan, masasaktan ka. Pero sabi ko, Panginoon, patunayan natin. Hindi ako nagkamali sa aming desisyon. Panginoon, pakita natin talagang hindi mo pinabayaan sa aking pagkapastor. Lalo na nung pumasok ko sa pagpapamilya. Ano po? Ang naging asawa ko, si Sister Apple Sosa po. Nung aking kunin po, ilang pagyak, sa kulit na trabaho, masarap ang buhay, masarap ang pagkain, maganda ang mga pananamit. Ano po? Muntik lang gawin ng result ng ating nalinginan ko ng kanyang boss. Ano po? Kaya, hindi yung naiyan yung boss niya pag-resign ko. I-resign ko. Ano po? Ganda sana may asawa ko may trabaho din pera eh. Pero pinili ko po na si Apple ay makasama ko at magtrabaho kami para sa sinikap po namin na maglingkod. Kaya lang talagang kinakapos. Sinubukan ko na rin po ang lahat ng sideline. Pero hindi po ito kalooban na doon. Tigilan mo na yan. At mamuhay ka sa pananampalataya. At nakita ko, simula na ako'y hindi umaasa sa mga sideline na yan. No? Nakita mo kung paano nag-provide po ang Panginoon at unti-unti niya pinamulan ang aming status ng buhay sa pagpapastor. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen mo ba? Mga kapatid, see the cost of doubting the Lord's promise. Ano mangyayari sa inyo kung doubt? Mga kapatid, hindi papayag ang Diyos na masira ang kanyang reputasyon dahil sa pangako hindi niya natupad. Laging tutupad ang Panginoon sa kanyang pangako. Amen? And then fourth, we see the challenge to submit to authority. In verse number 7 to 9, the challenge to submit to authority. Look at verse number 7 to 9. And they beckoned unto their partners which were in the other ship that they should come and help them. And they came and filled up the ship so that they began to sink. Verse 8, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Kanina ang tawag na kay Jesus? Master, makakita rin mo ng maraming isda, nakatawag na Lord na. And then in verse 9,
for he was astonished, and all that were with him, and at the draught of sa dami ng isda which they had taken. Kapag talaga nakaka-amaze talaga ako. Kapag siya'y nagpala, ikaw na ang reklamo sa tabi. Siksik, liglig, ano yun? Bumaba. Grabe. Ha? At napakasama mo naman, pinagpala na, hindi ka nagsishare ng iyong blessing. Amen? O mga kapatid, worker pala ako, naranasan ko ng blessing. Totoo lang, 500 pesos a month. Kahit anong galing ko sa accounting, hindi ko may babudget ng 125 pesos a week na binibigay ng Kabayan Bible Baptist. Hindi ko nag-reklamo. Pero part of training yun. Kaya kung kayo man, may allowance na kahit 1,000 a week, pasalamat kayo. Mas malaki pa kayo nyo eh. Kami nga, 500, isang buwan. Nang ako ay mag-mission, nagpasupport ako sa mission ni ₱100 sa binibigay ng mga tao. Nang mag-asawa ko, organized church na, magkano support ko? 500 pesos a month. Ano naman bubuhay mo siya ako ng 500 pesos? Iyan ako sa asawa ko eh. Ha? Hindi mo mapapakain sa mga magagandang restaurant. Ang kaya mo lang ibigay sa kanya ay isang hamburger sa burger machine. At may kasama isang mug ng Milo, iniiyak na ako. Iyak sa inyo. Ako, basta na pagbuhay mo dati. Hindi nyo, okay lang. Pero Panginoon talaga, habang nagkatapat kang sumusunod, He is full of surprises. Amen? He is puno-puno siya ng sorpresa. Pag nagtapat ka, nagtiwala talaga sa magagawa ng Diyos. Ano nangyari lang natin? Napahiya si Pedro. Buti nga. Ay talaga, hindi niya opo, ay hindi na ako makasama. Baka mawala yung isda. Kaya napuno yung 2 bangka. Ano ba ang 2 bangka? Puno ng isda. Ay yung halos paano na? Palubog sa dami ng isda. Kaya sabi ni Pedro, lumayo ka sa akin, Panginoon. Depart from me, O Lord, for I am a what? A sinful man. Para ba sinasabi ni Pedro, patawarin niyo ako, Panginoon, pinagdudahan kita. Ano ba mga kapatid sa Panginoon? Pag nasa ministry ka na, maraming kwento na himalak ng Diyos. Maraming kwento ng kanyang katapatan. Maraming kwento ng kanyang kahawagan. Maraming kwento ng pag-iingat ng Diyos. Marami akong pagkakataon na untik-untik na akong mamatay ng pamilya. Dahil sa mga lumulubong bus driver. Pag-ahatid ako, tapos nakaplaser na ako maaga pa. Kung talaga siningitan pa rin ako ng bus driver. Buti na nakita ko at pagkita ko, sabay kabig ko pa ka na. Kundi patay kami 2 pamilya. Nang ako'y nasa Amerika po, at nagre-raise ko ng pera ko. Si Mrs. naman, nagpunta lang sa Fantasy World sa Mayasa. Nakalain ko si Pastor Ernie, ang driver. Noon yun, hindi magaling ka na yan. Noon din-drive yung aming service daw sa sasakyan pa ng ulan. Eh, pag pulusok, madali lang yun. Eh, pakahon, kinapos. Tumaustos sa sakyan, napunta sa bangin. Kalahati na sa bangin, nakalahati na sa lupa. Yung unahan. At si Mrs. ay nandun at ibang mga worker. At si Pastor Ernie si Apple ay nasa unahan. Pero biyaya ng Diyos, maya-maya, may nagsaklolo, tinalihan sa sakyan namin, at hinila, nakaligtas sila. At buhay sila. Kaya mga kapatid, napaka-faithful po ng Diyos. Maraming kwento na hindi ko na may kwento po sa dami. Nung masasabi lang, God is faithful. Amen? Amen. God is good all the time. Sa kapatid, they were challenged to submit to authority. What are those 4 things? Una, they saw the call for more laborers. 2, they have a chance to obey and experience a miracle. 3, they saw the cost of doubting the Lord's promise. And 4, they see the challenge to submit to authority. Number 2, first, the cost of the decision. Now, number 2, the cost. Siyempre, gastos. Hindi. Ano magiging kapalit pag sumunod ka? May kapalit ba pag sumunod ka? Ba meron? Ready na kayo? Something will surely be given up when you follow the Lord's call. Kasi alam nyo, ang talagang pangarap ko, right after I finish accountancy, is to be a member of the U.S. Marine Corps. Natrabaho ko sa pasok ng U.S. Marine.
Dahil pagkalipas doon ng panahon, ang tao na sabi, Don Manuel Susana. Mayaman, maraming dollar, no? Pensionado, 40 years old pa ako, ha? Mayaman. Kaya lang, nang nakakilala sa Panginoon, nag-iba ang lahat, nawala. Kasi yung sinasabi mong may ka, may ka. Right, hindi po yan nakalooban ng Diyos eh. Papastor, ano ba naman yung plano mo na? Baka mag-isip-isip ka muna. Mga kapatid, ngayon ako ay 63 years old ako, na ako ay magpastor ay 26 years, o ilang taon na, 36 years na ako sa Batangas. Pinabayaan ba ako? Napabayaan nga ako sa kusina. Alam mo, ito ba ang pastor na natalo, na hindi pinagtapatan ng Diyos, mga kapatid? I cannot complain. But all those 36 years, God is faithful and merciful and gracious to me. And it's all because I trusted in the Lord. My life verse is Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord. Nakalagay sa opisina ko sa office. Trust in the Lord, God, with all thy heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, what? Acknowledge Him, and He shall what? Naku, alam ng member, ang aking favorite verse. Ginaya ko rin nila ako. At pinaniwalaan nila ang verse na yun. And it works. And it blessed them hanggang ngayon sa oras na ito. Now, ano ba na sinuko nila nung sila po ay magsuko ng buhay? Number one, their profession. Ano ba ang profession nila, Peter? They were fishermen. Tiyak ang buwan sa atin na nagsuko ng buhay bago pa nagsuko at nag-aral sa Bible School. Ano ba dati? Ha? Ano ba dati? Okay, sa iba sa ito, negosyante. Pastor Just, sinasito ng dicho, is a businessman. Businessman ko yan. Ano? Yung mga naging kaibigan ko, mga architects, si Jeff Valois, si Leo Tabo, bago nagpastol, siya po ay dentist sa Osario City for 13 years. Yung isang kilala ko, si Ulysses sa Bicol, engineer yun, makasweldo. Yung narinig ko sa business conference, kaya Pastor Milo Yulita, sino ba yung pastor yun? Galing kay Pastor Pinel, na galing sa Japan, na sumusweldo ng 100,000 pesos. Ha? Tapos iniwan niya lahat yun. Para ano po? Magpastor. Imbestigahin mo ang lahat na nagsuko ng buhay. All of them surrendered or given up their profession. In verse number 2, sabi ng Bible po, and so no ship standing by the lake, but the fishermen. So anong background po ng mga nagsuko ng buhay para pagpastor? They were all fishermen. They were skilled fishermen. Ano? But they saw something. You know why? They saw something much important. Nakita nila na may mas mahalaga sa pagkita ng pera. That early a living. At ano nakita nila mas mahalaga sa buhay? The souls of men. Kaya sabi na po naman in verse 10, fear not, from henceforth, ano sabi ni Jesus Christ? From henceforth, thou shalt what? Thou shalt catch men. Katandaan mo natin. Bahagi mo ng pagsubok sa panawagan ng Diyos ang pagtalikod sa dati mong profesyon o trabaho. Ano po? Letter B, their possession. Their possession. Eh, ikaw ba naman? Ano nangyari sa Luke chapter 5? Wow! Sige mo naman, paghagis ka na naman, akala ni Pedro, makakahuli na rin sa bukete. At ilang isda, baka mga tulong ba, may ano yung tulong? Yung tulong, no? Yung maliit yun eh. Masarap po yan ang kinikinawa, no? Tulong ng tao sa Batangas. Masarap yun. Ano? Eh ngayon, hindi akala mo kadami-dami ng isda nilang nahuli sa isang lampak. Ano ba tinawag nila? Dali-dali nyo, baka mawala itong isda nito. Ano ba napunong dalawang bangka, puno-puno ng isda? That was their possession. Ano napansin nyo mga kapatid? Nang sila ay kasama nila, dala-dala nila, ang pagkadami-dami ng isda. Pero ang sabihin ng Panginoon, fear not, from henceforth, thou shalt catch them. Ano ginawa nila in verse 11 ba yun? Sabi ng verse 11, and when they had brought their ships to land, ano sabi? They forsook all and what? Nakita nila, na-realize nila, na may mas maganda pala plano ang Panginoon sa kanilang buhay.
That the Lord's plan is not for them to become fishermen for life. But the Lord's plan for them is to be fishers of men. Amen? Amen. Doon ang plano ng Diyos. Mga kapatid, kayo na makapagsasabi, anong saya na makapag-akin ng kaluluwa? Amen? Anong saya na makita mo yung tinapay mo ay nagbago ang buhay? Anong saya na yung nakita mo ng mga tao na nagtutulong ngayon sa Diyos na nagbabago ang buhay at ngayon ay ginagamit sa gawain ng Diyos? At lately, yung isang dinalagang binata na nag-asawa na nagpapagpapay ng mamay. Namatay habang na siya po ay nasa pagkukulat sa puso, inangioplasty, at doon ay inabot ng kamatayan sa Central Vietnam po. Anong iyak ng asawa na alaga rin natin sa church? Pero sabi ko, sister, huwag ka na umiyak. Yan ang desisyon ng Diyos. Mas alam ng Diyos ang mas maigi sa inaanak mo yan. Naanak mo pa. Naanak mo sa kasal. Pero, naniniwala ko, siguro kaya gano'n na lang ginawa ng Diyos, meron siyang itigawa pa rin ng kabutihan sa atin. Kung inabot ka dito, malaki magagastos mo. Oo nga, Pastor, pero doon, na-libre siya kasi sagot yun ng shipping company, di po ba? Opo. At saka, hindi naman nasayang ang buhay ng ating kapatid na si Robert Carulucan. Na simula pa ng mga kaibigan, natutuloy mag-surveying, natutuloy mag-discipleship, naging preacher ko, naging Sunday school teacher ko, naging youth leader ko, at isa sa mga body-body ko pag ako ay nasa misyon at gawain ng Panginoon. Ano po? Isa yan sa matakap kong kasama sa gawain ng Panginoon. Pag walang kasama si Pastor, may lakad mo, yan ang aking driver. Yan ang aking driver po. Ano? So, mga kapatid, at isa sa mga bagay na iniiwan mo talaga when you follow the Lord's call, number one, ano po? Profession. What's number two? Possession. Yes, isa po sa talagang i-give what i-give up mo ay mga pag-aaral. Ano ba? Hindi na po makakatagal. Number three, i-give up mo ang iyong pride. Look at verse number 5 to 8. 5 to 8. Ano sabi ng verse 5 to 8? And Simon answered and said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, of thy word I will let down the net. Ano ba sinasabi ni Pedro? Sino ka? Para tulungan mo ako kailan mangingisda, saan mangingisda, at paano mangingisda. Ha? Ako pa tutulungan mo, teacher lang ng Word of God. Ano? And then verse 6, and they had their, and when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. What? Ano? Totoo nga sinasabi. Pag naghuli kami yun, maraming di mahuling isda. Ano po? And then in verse number 7, and they begged unto their partners which were in the other ship that they should come and help them. And they came and filled both the ships so that they began to sink. And then in verse 8, when Simon Peter saw him, he fell down at Jesus' knees. Ano na sabi niya? Depart from me. Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y taong makasalanan. Ano yung kapatid? Sa simula pa, makikita natin ang nananaig kay Peter o kay Simon Barjona na nakarating kay Kristo ay pride. Sino ka para magturo sa akin ng pangingisda? Sino ka para utusan mo ako mangisda? Iniisip na naman ng Panginoon na kakapanan nila. Gusto nang makita nila ang magandang buong napakinig na ano po ng salita ng Diyos. Ay, napakakalik ako ng magkakadami-daming isda. Ano nakita ni Pedro? Mas magaling pa sa akin si Jesus. Nakapahiya ako. Kaya sabi niya, Panginoon, tulungan ka sa akin. Hindi ako karapat dapat. Hindi ako karapat dapat mong tulungan. Dahil tinutulungan ko na, eh ako pa ang lakas-tahan. Tama ba? Hindi niya ginalang ang Panginoon. Tama ba? Kasi kung ginalang yun, hindi iihagis sa isang lamba. Hindi lahat ang lamba. Tama mo ba? Amen. Kaya isa sa isusunod mo pag ikaw ay nagpastor at nag-aral sa Bible School, yang yaman mo! Amen. Hindi pwede yaman sa Bible School. Papatulong ka. Ito maalam ka pala, papatulong ka pa. Kaya ka na sa Bible School, wala kang alam. Kaya ka na natin para matuto. Eh ngayon, hindi na kalaban ng mga teacher mo, matututunan mo. Matututo ka kapag hindi nagpapasako. Matututo ka kapag kayo sumusunod.
teacher na yan, hindi magtuturo, hindi nila, naintindihan na natuturo. At isa pa, lalo si Pastor Jimmy, sabi nga, dapat sinasabi ko sa mga estudyante, hindi po invento. Lahat na nagtuturo sa aking buhay. Gusto ko makakita ng realidad. Ayaw ko mag-invento ng buhay ng pastor. Sa aking buhay, makikita kung ano naging buhay, o nung ako ay mag-pastor. At hindi na nakakapagsisi. Dahil, may mga makakataon nagkaalinlan sa Panginoon. Pero nag-train na mo na lagi magtiwala, mag-pray, hanggang sa nakita ko ang biyaya ng Diyos dahil sa kinapan. Ano halos lahat ng pastor sabihin nila, isa lang ang sikreto para magpalain ka ng Diyos na magpatuloy sa gawain ng Diyos. Be faithful. Amen. Hindi patalimuhan, hindi pagalingan. Be faithful. Amen. We have done the good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord, and I will make you ruler over many cities. Amen? Faithfulness. Yan ang tinulog sa akin ng ninong ko. Faithfulness lang na. Just be faithful. Just be faithful. Makikita mo ang fruits of your labor because you were faithful to your Lord. Kaya isa sa pamagat po namin sa anniversary, be faithful to the word and fruitful to the Lord. Faithful to the word, but to the word, fruitful for the Lord. Ano ba? Ngayon, number 3, the challenge in their decision. The challenge in their decision in verse 10. Ano ngayon ang gagawin nila? What were they challenged by the Lord? Anong challenge na pinigil? So remember, mga kapatid, kaya sila nagsuko ng buhay, they learned to humble themselves. God resisted the proud, but given grace to whom? Kaya kailanman, hindi gagamitin ng Diyos ang mayabang. Amen. Kaya dapat, habang mataas ng year sa Bible school, hindi payabang ka ng mayabang. Kundi, pababa ka ng pababa. Amen mo ba? Kasi humility is a sign of maturity. Amen mo ba? By the way, isa sa dapat na matutunan in the Bible school, patience. Tribulation, more than what? Patience. No pain? No gain. Tandaan nyo, pagtitiis. Kasi pag nag-vision ka, pagtitiis siya. Pag nag-asawa ka, pagtitiis din yan. Pag nagkana ka, pagtitiis din yan. Pag December, lolo na, pagtitiis na naman. Kaya, handa na kami. Kaya po pala yung exercise. Kasi, mahirap kumabot sa ako. Pagka nagkakataon na, pagkakalaga na. Pagka Lunes hanggang Sabado, disco. Pagka Linggo, disco. Magiging member tayo ng apostolic at member ng duty free. Libre pag-alaga. Kinokondisyon mo na sa rin. Mga first time, di ba? First time na kasama ka na. First time, magkakaabo. Yan. Ang kaya ko yung panganay ko eh. Ano mo kaya? Yung panganay ko naman. Matindi. Piligawan pala, matatakot nila natin sa laki. Naka-record. In verse 10, and so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not. Ang unang gusto kong inyo makita, na challenge ng Panginoon, para sila talagang fully decided to forsake all and follow Christ, is to have confidence in Christ. Amen. Mula ngayon, magtitiwala na ako sa Panginoon. Lesson learned. Have confidence in Christ. Be assured. We are to trust God fully when we follow. Believe that He can take care of all your worries. Tutulong sa buhay, worry is a sin. Be careful for nothing, but in everything by prayer and what? Supplication with thanksgiving. And let your request be made known unto God. And the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen? Amen. Number 2, heed to my call. Sumunod ka sa panawagan. Ano sabi ng Panginoon? Fear not. Ano sunod? From henceforth. Ano sa Tagalog nun?
mula ngayon. Hindi pa. Mula ngayon. Hindi na ikaw ang susunod, ako na. Understand? Yes, Lord. Yes. Be available to hear. Ang libong isang katangian, isang magtatagumpay na lingkod ng Diyos at susunod sa Panginoon is somebody who listens very carefully. Genesis 22:1, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto Abraham, He said, Behold, here I am. Ano sabi na naman? Abraham, behold, here I am. Be always available to listen to the Lord. And by the way, wala akong natuto na hindi mo na nakinig. Kapag ikay tinuturo, makinig ka kung sasabayan ng teacher. Makinig ka. Makinig ka. At ang mahusay makinig, mas marami natututunan. Amen? Makinig ka. Listen. Abraham was available to listen when the Lord gave the command. Listening very well to our Lord is very important. Listening to Him alone is very crucial. Huwag kang makikinig sa iba. Blessed is the man who walketh not in the counsel of the what? Ungodly, nor standeth in the way of, nor sitteth in the seat of, but his delight is in what? Is in the law. And in His law, and he doth meditate what? And he shall be what? Like a tree planted by the rivers of water. He shall have his fruit in his season, his lips shall not wither, and whatsoever he doeth shall. Hindi ko kinakalimutan yan. That's a very nice passage. Be careful. Be careful seeking advice to the wrong people, going to wrong places, and going to wrong parties. Wrong people, wrong place, wrong parties. Listen, get to God's call. And the last one, have pleasure in winning the lost. Fear not, from henceforth, listen, thou shalt catch men. Ikaw ay mahuhuli, mamamalakaya ng tao. Soul winning. Alam nyo? Sabi ng Bible, the fruit of the righteous is what? Is a tree of life. And he that winneth souls is what? What? Ayaw mag-ibang man. I want to be a wise person. And a wise person wins souls. Amen? Amen. At hindi nyo alam, yun ang soul winning, meron just compensation sa Diyos. Kaya masipag ako. Soul winning, discipleship. Because, yan ang dahilan para ako'y patuloy na buhayin, suportahan, alagaan, ingatan, pagalingin ng Panginoon sa lahat ng aking ginawa. Kapag ang buhay mo hindi mo pinapagamit sa Panginoon, there's no reason for God to support you and let you live. Hello? Bakit ang Panginoon binubuhay pa sa Pastor Mel? Di plano pa rin Pastor Mel ng Diyos. Amen ba? Hindi ka pa tapos ninom. Hindi ka pa pupunin ng Diyos kayo. Marami ka pang gagawin. Marami pang tao hihingi ng payo sa iyo. Tama ba? Oo. Nasabi ko yan. Ang buhay ni Pastor Mel para sa akin. Isang pagpapala. Ano ba? Habang nakatindig ang inom, ako ay na-encourage na patuloy din. Teka, baka makaiyakan na naman. Tama na. In conclusion na. There is no easy way to follow the Lord. Walang madaling paraan magsunod sa Panginoon. Always be sensitive to the messages of the Holy Spirit to us. Be submissive enough to surrender everything for the cause of Christ. Dapat magpasabot na alang-alang sa gawain ng Panginoon Jesucristo. Amen ba? And be steadfast in our commitment to follow God's call. 2 Timothy 1:7-9. Anong sabi ng Bible? Book of 2 Timothy chapter 1, verse 7-9. For God hath not given us what? The spirit of fear, but of power, but of love, and what? Of a sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of being his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel, according to the power of God, who hath saved us and called us with what? An holy calling. Not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Kaya mga kapatid, forsaking, they forsook all, and followed one. And followed one. Hindi mo madali. But by the grace of God, natuto ka magtiwala sa Panginoon. Natuto ka magpasabot sa Panginoon.
natuto kang paghawakan ng mga pangako ng Diyos, magtatagumpay. That's all said. Heavenly Father, thank you for the message na binahagi mo sa amin. Thank you, Lord. I hope and pray, Lord, that I was able to encourage enough yung mga nasa Bible school na po, yung mga nagpe-pray mag-Bible school, yung nakakaramdam ng panawagan po ninyo ang Diyos sa kanila. Help them, Lord, to realize that to be called for full-time ministry is an honor and a great privilege. But at the same time, Lord, pag tinawag mo kami, hindi ibig sabihin mababayaan mo kami. Alam po namin na handa kang alalayan kami, handa kang ingatan kami, handa kang gabayan kami, handa kang makaloob ng karunungan, ng kapangyarihan, ng kalakasan, at lahat ng bagay na kinakailangan namin para aming pagtagumpayan ang nais mong ipagawa sa aming mundo. Salamat po, Diyos, sa mensahe nito. Pagpapalain niyo po lahat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you very much.